Here's your payment, Sofia. Okay ka lang ba talaga, sir? May pag-aalinlangan sa mukha nito bago tanggapin ang chiking inaabot niya. Yeah, malungkot siyang ngumiti. Si Sofia ay isa sa mga empleyado niya sa kanyang kumpanya. Ito ang pinakasimple at pinakamabait sa mga tauhan niya. Kaya naman ito ang naisipan niyang lapitan para tulungan siya. He needed a pretend girlfriend for 2 weeks. Alam niya kasing babalik si Yumi sa Pilipinas at ayaw niyang magmukhang kawawa sa paningin nito. He wanted her to feel okay. Ayaw niyang makonsensya ito sa pagiging miserable pa rin niya hanggang ngayon. He hated her for loving her too much. Mula nang sumama ito kay Yoshi at takasan siya ay para bang gumunaw na rin ang kanyang mundo. Sinundan niya ito sa Japan noong araw mismo na iniwan sa nito. Ngunit nakita lang niyang magkayakap ang mga ito at parehong masaya. He always saw her crying by his side. Pero kay Yoshi ay nakangiti ito at masaya. Masakit man para sa kanya ang hayaan itong maging masaya sa iba, ay tiniis niya. Ganoon niya kamahal si Yumi. Iniisip niyang nakarma na talaga siya dahil sa pagiging babaero niya noon. Kaya tuloy ang nag-iisang babaeng minahal niya ay hindi mapa sa kanya kahit anong pilit niya. Kahit paulunan niya pa ito ng mga bodyguards, o baka kahit igapos niya ito ay tatakas at tatakas pa rin ito sa kanya. Nang umuwi siya mula sa Japan, ay wala siyang nagawa kundi magmukmuk sa kanyang kwarto. Lalo pa siyang nalungkot nang makita niya ang contraceptive pills nito sa isang drawer nila. Labis siyang nasaktan. Umasa pa naman siyang mahal na siya nito. Sobrang saya pa naman niya noong gabing umamin ito ng pagmamahal sa kanya. Ang buong akala niya ay totoo iyon. Pero nagkamali siya. Ginamit lang nito ang damdamin niya at tiwala niya para makalaya ito sa kanya. She escaped him. She left him. Durog na durog rin ang puso niya noong umalis ito. Maybe until now, iwan niya. Parang manhid na siya. He just wanted this love to end. He wanted to move on. Lalo na ngayon, ginawa na niya ang lahat para pagsilusin ito. Ngunit wala man lang itong ginawa para balikan siya. Nakapag-usap na ba kayo, sir? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Napabuntong hininga siya bago siya umiling. Hindi ko siya kayang kausapin na botaas. Natatakot ako baka kapag nagmakaawa ko sa kanya nang bumalik siya sa akin, ay mapilitan lang siya ulit. I can't do that to her. I don't want to force her. Pero sir, sa tingin ko naman mahal niya pa kayo. Believe me, babae rin po ako at alam kong nagsisilo siya sa pagpapanggap natin. Umiling siya. Napilitan lang yun noon. Anyway, salamat sa tulong mo sa akin. Pakisabi sa asawa at anak mo, pasensya na kung ano-ano pinagawa ko sa iyong kalokohan. Mangiyak-ngiyak naman ito dahil parabang naawa ito sa kanya. Nais sana nitong magkabalikan sila ni Yumi, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, Sir Ace. Malaking tulong po itong pera para sa pamilya ko. Salamat po talaga, sir. He smiled warmly. Sa totoo lang, nahihiya siya kay Sofia dahil sa paghalik niya sa buhok nito at sa paghawak niya sa kamay nito. Maliban doon, ay wala naman na siyang ibang ginawa kay Sofia. He never tried to kiss her lips dahil pamilyadong tao ito. At hindi rin niya kayang humalik ng ibang babae hanggang sa ngayon. Nag-mature na yata siya simula nang matutong magmahal ng puso niya. Hindi na kasi siya ng babae simula nang iwanan siya ni Yumi.
Kaya nga napagod na lang noon si Gil sa pagbuntot sa kanya at bumalik na lang ito sa ibang bansa dahil wala na talaga siyang ganang makipagrelasyon sa iba. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Salamat ulit. Nang makalabas ng private office niya si Sofia, ay napabuntong hininga siya. Sobrang lungkot niya dahil alam niya ngayong araw ang flight ni Yumi pabalik ng Japan. Siguro mas makabubuti na rin iyon. Mahirap talagang magmahal ng taong may mahal ng iba. He almost died when he saw her crying at the church. Kitang-kita niya ang paghihirap nito habang umiiyak ito sa mismong kasal ni Yoshi. Nasasaktan ito dahil ikinakasal ang taong mahal nito sa ibang babae at wala itong magawa kundi tanggapin iyon. He wanted to hug her that moment. Gusto niyang sabihin na huwag na itong umiyak dahil nandito naman siya. Handa siyang pakasalan ito kahit sa lahat pa ng simbahan sa buong mundo. He almost turned towards her. Tatakbo na sana siya palapit dito, pero nag-iko sa kanyang pandinig ang mga huling salita nitong binitawan sa kanya noong araw na iniwan siya nito. Nasa eroplano na kami ni Yoshi. Aalis na ako, Terence. Huwag mo na sana akong hahanapin o susundan. Parang awa mo na. Hayaan mo na lang sana kaming maging masaya ni Yoshi. Tigilan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Sasama na ko kay Yoshi. Na-realize kong siya ang tunay na mahal ko. Paulit-ulit at parang sirang plaka iyong tumatak sa kanyang isip. Sobrang nalunod siya sa pagmamahal niya kay Yumi. Noong una ay in denial pa siya. Iyon pala ay lunod na siya sa pagmamahal sa dalaga. Para siyang mababaliw sa sakit at pagkabigo. Ilang buwan rin siyang hindi nakapagtrabaho ng maayos. At halos sunugin na niya ang kanyang baga at atay sa alak at sigarilyo. He wanted to forget her pero hindi niya nagawa kahit isang bisis lang. Mahal na mahal niya pa rin ito hanggang ngayon. Pero ayaw niyang magmakaawa at ayaw niyang pilitin itong muli. Wala na siyang magagawa, kundi palayain ito ng tuluyan. Imbis na magmukmuk siya sa loob ng kanyang hotel room, ay napag-isipan ni Yumi na mamili ng mga pasalubong sa kanyang pamilya. It's almost 5 p.m. Alas 12 pa ng gabi ang flight niya, kaya may oras pa siyang mamili. Dadaanan niya na lang mamaya sila Yoshi at Happy sa kondo ni Yoshi para magpaalam ng mabilisan. Napapagod na kasi siyang umiyak. Pakiramdam niya ubos na ang loha niya. Kasalukuyan siyang nasa grocery store ngayon. Nais niyang bumili ng Filipino foods na hindi nila nabibili sa Japan. Katulad ng mga chicharia, lalong-lalo na ang dingdong, na paborito iyon ng ate Fiona niya. Pagkatapos niyang mamili sa grocery store, ay nakaramdam siya ng gutom kaya naman bumalik lang siya saglit sa kanyang hotel room upang ilagay sa malita niya ang mga pinamili. Naisipan niyang kumain muna sa paboritong fast food niya bago siya pumunta sa condo unit nila Yoshi at bago siya dumaritso sa airport. Habang kumakain siya ng in-order niyang fried chicken with rice and drinks, napatigil siya ng may pamilyar na mukha ng babae siyang nakita. Napakunot ang kanyang noo nang makilala niya ito. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilalang kilala niya ang babaeng iyon. It's her. It's Sofia, ang girlfriend ni Ace. May kasama itong lalaki na mas matanda lang siguro ng kaunti. Ngunit imposibleng maging tatay nito iyon dahil habang nakapila ang mga ito sa order lane, ay nakaakbay pa ang lalaki kay Sofia. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang magkiss sa lips ang mga ito. Umusbong ang galit sa kanyang puso. Ang malanding babaeng ito. Totaimer? Napatayo siya at dali-dali siyang lumapit sa mga ito. Hindi na siya nakapag-isip at sinabunutan niya agad ang mahabang buhok ni Sofia. Gigil na gigil siya dahil niloloko nito si Terence.
Kitang-kita ng dalawang mata niya ang paghahalikan ng mga ito. Malandi ka! Niloloko mo si Terence ah! Sigaw niya nang hablutin niya ang buhok nito. Napatili naman ito sa gulat at agad siyang inawat ng lalaking kasama nito. Bitawan mo ang asawa ko, miss! Sigaw ng lalaki sa kanya. Pero sa sobrang gigil niya, ay hindi talaga niya binitawan ang buhok nito. Asawa? May asawa ka na? Niloloko mo si Terence. Bitawan niyo po ako, ma'am. Wala po kaming relasyon ni Sir Terence. Nagkakamali po kayo. Nagmamakaawa ang tono ng busis nito. Bitawan mo sabi ang asawa ko. Nanggigigil na sa kanya ang asawa ni Sofia, kaya puwinarsan na siya nito. Napaupo tuloy siya sa sahig. Marami ng mga tao ang nakikiisyoso sa kanila. Lumapit na rin ang security guard ng fast food restaurant dahil sa iskandalong ginawa niya. Manluloko ka, Sofia! Bakit mo niloko si Terence? Alam mo bang umaasa siyang mahal mo siya, ha? Ma'am, hindi ko punobyo si Sir Terence. Maniwala po kayo o sa hindi, nautusan lang po akong magpanggap na girlfriend niya para hindi siya magmukhang tanga at kawawa kapag nagkita daw po kayong muli. Binayaran lang po ako ni Sir Terence. Wala po kaming relasyon. Natigilan siya sa sinabi ni Sofia. Nagpanggap na girlfriend? Ibig sabihin hindi ito totoong nobya ni Terence? Bakit? Bakit kailangan pa nito ng fake girlfriend? Gusto lang ni Sir na huwag siyang mapahiya at magmukhang kawawa sa harap mo, ma'am. Pero wala po talagang karelasyon si Sir ngayon. Kung ako sa'yo, ma'am, kung mahal mo pa si Sir, makipagbalikan ka na kay Sir. Dahil ako ang naiipit sa inyong dalawa. Makakalbo pa ako nang wala sa oras. Galit na sigaw ni Sofia sa kanya. Inalalayan na ito ng asawa nito palabas ng fast food. Samantalang inalalayan naman siya ng security guard. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Natulala kasi yata siya at nabigla sa mga nalaman niya. All this time, binayaran lang pala nito si Sofia para magpanggap. Nagmadali na siyang lumabas ng fast food restaurant. Pumara agad siya ng taxi. Hindi patungo sa airport, kundi patungo sa lalaking babalikan niya. It's now or never.